Ito pong balitang-balita 'to, maraming nagbabalita rito sa pag-aresto kay Roque. Gustong-gusto na naman nilang ipaaresto si Roque. O mismo po, si Dennis Arvin Chan, isa pong DOJ undersecretary. Tignan natin. Okay, ayon po kay Chan, di agad mayayain ng dating presidential spokesperson Harry Roque ang kanyang arrest warrant hanggang di nadidesisyonan ang kanyang application para sa asylum sa Netherlands. Okay. Tignan po ninyo, no? May warrant of arrest na sa Pilipinas si Harry Roque. Siya po ay isang Pilipino. Tignan niyo yung pagkakaiba, kung paano po tumingin ng naaayon sa batas na warrant of arrest. Kay Tatay Digong, Pilipino siya, may warrant of arrest siya sa ibang bansa, ICC. Ang sabi ng ICC, may warrant of arrest kami. Ang paraan para siya mahuli, ipakulong, huhulihin, makikiusap yung ICC sa gobyerno ng Pilipinas, hindi sa gobyerno nakiusap, di ba? Ayon sa gobyerno natin, nakiusap daw sa Interpol. Okay, pero maliwanag po sa rules ng ICC na pag dinakip mo yung Pilipino na may warrant of arrest sa ICC o kung sino mang tao, dapat dadalin mo sa local court. 'Di ba? Netherlands, nakakahiya kayo. Netherlands, kayo ginagalang ninyo yung batas ninyo. Ayon sa batas ninyo, hindi nyo basta isosurrender si Harry Roque. May warrant of arrest na si Harry Roque. Isosurrender ba yan ng Netherlands sa Pilipinas? Kaya dito nakakahiya po tayo sa kaso ni Roque. Bakit po hindi basta-basta isosurrender ng Netherlands si Harry Roque sa Pilipinas? Kasi marunong silang sundin yung batas nila. Tayo dito sa Pilipinas, may warrant of arrest yung ICC, binigay kaagad natin. Bakit? O kaya may kaso yung mga nanghuli kay Tatay Digong. Kaya kinasuhan ngayon. Naintindihan nyo? Sa atin, walang pakialam sa batas eh. Sige nga, gawin nyo nga. Bakit hindi nyo magawa kay Harry Roque? Ang tagal nyo na sinasabing may warrant of arrest si Harry Roque. Bakit hindi nyo magawa na ipahuli si Harry Roque? Citizen ba ng bansang Netherlands si Harry Roque? Hindi. Pilipino siya. May warrant of arrest siya kanino? Sa Pilipinas. Sa korte ng Pilipinas, may warrant of arrest si Roque. Pero bakit hindi sinosurrender sa atin ang Netherlands? Hindi naman nila kaano-ano si Roque. Kasi si Harry Roque ay nag-apply ng asylum. Ikaw naman, Renato Solomon, no? Nasaan ba yung ICC? Renato, tanungin kita, nasaan ba yung ICC? Nasa Netherlands. Ibig mo sabihin, hindi mas makapangyarihan yung ICC kaysa sa Netherlands, sa bansa nila? Tayo lang yung tanging mga tao na ang dayuhan mas makapangyarihan kaysa sa atin dito sa bansa natin. Ibig mo sabihin, hindi sumusunod yung ICC sa batas ng Netherlands? Di pinalaya sila ng Netherlands. Huwag niyong gamitin yung logic na ganyan. Utak ng alipin yan eh. Hindi naman alipin yung Netherlands eh. Pilipinas lang yung utak. Huwag mong ibahin yung sinasabi ko. Huwag mong ibahin yung sinasabi. Utak ng ano yan. Ibig mo sabihin yung ICC, hindi sumusunod sa batas ng Netherlands? Isang tanong, isang sagot. Hindi ba sumusunod ang ICC sa batas ng Netherlands? Utak alipin yan eh. Nakarinig lang kayo na international, akala nyo mas mataas na yung ICC kaysa sa Netherlands. Hanggat nariyan sila sa Netherlands, puwersado silang
sumunod sa batas ng Netherlands. Ano ba kayo? Huwag kayong utak alipin. Ha? Mali ang ginawa niyan. Mali yung ginawa kahit bali-baliktarin nyo. Hindi po pwedeng may sariling batas yung ICC. Kaya nga sila pinapayagan sa Netherlands dahil sumusunod sila sa batas ng Netherlands. Naknang po pa. Hindi ba ako naniniwala sa iyo na may local court sa Netherlands? Nagbubulahan ba tayo? Natural, bansa yan, may local court yan. Ang sinasabi ko sa iyo, ina-out of context mo ko eh. Ang sinasabi ko sa iyo, yung ICC, dapat sumunod siya sa Netherlands. Kung hindi, tinanggal na sila dyan. Pwede ba naman na magtayo ka ng organisasyon kahit international yan? Hindi mo, international kami ha, hindi kami susunod sa inyo. Ano kayo? Sabihin na Netherlands, ano kayo? Siniswerte? Kami na nga nag-host sa inyo eh. Okay. Nagpapaalam yung ICC. Correct, nagpapaalam yung ICC. Tayo lang naman yung tanging bansa na nagso-surrender. Hindi po, wag nyo pong gawing normal yung ginawa nila. Kaya nga sila may kaso eh. Iniiba mo na naman, di ba? Mas mataas ba yung local court kaysa sa ICC? May sinabi ba ako? Ang sinasabi ko, yung ICC mismo susunod sa Netherlands. Reviewin mo yung mga sinasabi ko, wag mo akong sasabihan ng hindi ko sinasabi. Kung hindi ka naniniwala, ang tingin mo, mas mataas pa rin yung ICC kaysa sa Netherlands. Sa sariling bansa nila, utak alipin din pala yung Netherlands. Ang hindi mo alam, pinatatakbo ng Netherlands yan. ICC kayo ng ICC, sunod-sunuran lang sa Netherlands yan. Yung Netherlands, utak imperialista yan. Kahit wala na silang power, katulad nung araw na sila'y kinikilala ng buong mundo bilang numero 1 imperialista, napanatili nila yung pagiging imperialista nila sa pagtatayo ng mga katulad niyan. Pamimigay ng mga Nobel Peace Prize na yan, mga ICC na yan. Diyan sa kanila maraming mga korte ng pambuong mundo sa kanila. Huwag nyo akong paandaran ng mga hindi sila sumusunod sa Netherlands. Kung uugatin nyo, baka Netherlands pa nagtayo niyan eh. Ng ICC na yan eh. Balik tayo. Okay na yan. Kung ang paniniwala mo, ang ICC ay may sariling kapangyarihan sa mundo, parang UN, hindi totoo yan. ang ICC, okay na, sige, okay na yan, Rome Statute na ang nagtayo dyan. Bakit hindi nila sa Rome lang sila nag-usap? Pero nakatayo yan, naka-headquarters yan sa, symbolic yan. Katulad ng United Nations, saan sa tingin mo ang headquarters ng United Nations? Hindi mo alam? Sa USA. So anong ipinahihiwatig? May mas makapangyarihan pa ba sa USA, sa United Nations? Ganun lang din yung pinamumukha niyan. Kami ang makapangyarihan dito sa ICC, kaya nga nasa amin eh. Okay, balik na tayo. Let us continue. Okay na yan. Kung ayaw mong tanggapin na sumusunod yung ICC sa Netherlands, wala na akong magagawa. Okay na, no? Wala na akong magagawa kung ayaw niyong tanggapin na yung ICC sumusunod sa batas ng Netherlands. Kasi utak alipin kayo. Pwede pala yun. Pwede palang organisasyon na hindi sumunod sa batas ng Netherlands. Yun lang yung point ko eh. Di ba? Okay. Ngayon, balik tayo rito kay Roque. Okay na yan. Kung ayaw mong maniwala,
Okay na. Kasi utak alipin ka eh. Makarinig ka lang ng ICC. Totoo naman yun. Totoo naman mas makapangyarihan yung local court natin kaysa sa ICC. Ha? Kung ayaw mong maniwala, wala kang magagawa. In practice, talagang dapat mas makapangyarihan yung mga local court. Dahil ang local court, yung mga local court natin hanggang Supreme Court, Supreme nga eh. Sa bansa natin sa Pilipinas, okay lang po, at least na nagkakaroon po tayo, maganda naman talakayan, di ba? Hindi naman po para sa kanya lang yun eh. Para naman sa lahat, natututo tayo. Kaya po tinatawag na Supreme Court, wala na pong mas makapangyarihan sa Supreme Court dito sa Pilipinas. Eh kasi kayo, mga utak alipin kayo, nakakita lang kayo na international, akala ninyo mas makapangyarihan na international court dito sa Pilipinas. Ang pinakamakapangyarihan, yung korte sa Pilipinas, kaya nga Supreme eh. May mas Supreme pa ba sa Supreme Court? Wala. Okay. Balik na po tayo. Kung ayaw nyo paniwalaan, eh ano magagawa natin? Ganun talaga. Oh. Kaya ang pinakamakapangyarihan na korte sa US, Supreme Court din na US. Pinakamakapangyarihan ng korte sa China, hindi ko alam ang tawag kung Supreme Court din. Pero hindi papailalim yung mga mamamayan ng China, ng US, ng Russia, ng Taiwan, ng Vietnam sa isang dayuhang korte. Okay. Balik na tayo. Lalo na kung hindi ka miyembro ng ICC. So, hindi po ibibigay basta-basta ng Netherlands. Katulad po, may kaso na tayo niyan, di ba? Si Congressman Tebes. Hindi natin alam kung si Tebes ba ay hindi usapin ng guilty ba si Tebes o hindi. Nagsisik siya ng asylum sa Timor-Leste ba? East Timor o Timor-Leste, hindi ko na alam kung anong tunay niyang pangalan. Pilipino 'yan. May warrant of arrest ba si Tebes? Hindi ko na lang matandaan. Hinihingi na si Tebes. Hindi binibigay. 'Di ba? Okay. Ganon din yung mangyayari rito kay Roque. Hindi ko po sinasabi kung si Roque ba ay may kasalanan o wala. Paano natin malalaman yan? Hindi naman tayo judge. Pero ipinaiilalim niya eh. Nagsisik siya ng asylum eh. Ang pinupunto ko lang, sana ganyan din yung pagtrato natin sa mga Pilipino. Kung yung ibang bansa nagsisik pa lang ng asylum, humihingi pa lang ng hinihiling pa lang na kupkupin nyo ko dahil gusto kong pinopolitika ako ng bansa ko. Papakupkup muna ako sa inyo. Pinoprotektahan na nila. Yung humihingi pa lang ng tulong para kupkupin. Tayo, mamamayan mismo natin, pinamigay natin. Yun lang naman yung pinupunto ko ron. Yung mismong citizen mo, pinamigay mo sa ibang bansa para litisin, ipakulong sa ibang bansa. Kaya napakalaki pong kasalanan yan. Dahil meron pong political will yung mga tao dyan sa Netherlands at Timor-Leste. Sa atin, meron ng galing sa Interpol to, ibigay na natin. Walang question. Hindi man lang pinadaan sa local court.